Ano po sa tingin niyo ang pinaka-the best drugstore sa buong mundo? Ano ang pinakamagandang pharmacy kung saan ka pwedeng bumili ng gamot at gumaling? Mercury, Watson, o Generica dahil mura? Saan po kayo bumibili ng gamot? Mabibigla po kayo dahil ang pinaka-the best, pinakamagandang drugstore o pharmacy, libre po binibigay ang gamot. At wala po yan sa labas. Nasa loob na natin. Nasan po sa katawan natin? Nasa utak mo. Ang isip mo. Dahil pag may nararamdaman po tayong masama o pag may sakit tayo, ang isip po natin naglalabas ng kemikal para pagalingin ang ating katawan. Para bumuti ang ating karamdaman. Halimbawa na lang po, isang gamot po sa cancer ngayon, tinatawag po nilang interleukin-2. Napakamahal po. Dahil yung buong session, kung bibiliin niyo po, umaabot po sa pera natin 300 to 400,000. Pero, nakita po ng mga doktor, ang utak pala ng tao, nagproproduce po ng interleukin-2. Kailan? Pag matapang ka. Pag lumalakas ang loob mo, lumalabas po yung chemical na yon at kaya niyang pagilingin ano man yung cancer cell sa katawan mo. Pero tingnan niyo po yung artificial na gamot na yon, binebenta nila, napakamahal. Hindi mo na kailangan bumili nun. Anong kailangan mo lang gawin? Kailangan mo lang lakasan ang iyong loob. Kailangan mo lang dagdagan ang tapang mo. Gagaling ka sa sakit mo. Bakit meron mga iba lalong nagiging malubha ang cancer nila? Ano po yung nararamdaman nila? Natatakot. Pag takot ka, nai-stress ka, lalo ka manghihina, lalo ka magkakasakit. Amen? Yung mga depressed, ano po yung binibigay na gamot ng mga psychiatrist sa kanila? Para makatulog sila, para po marelax sila, Valium. Yan po artificial, gawa ng tao, chemical. May side effect po yan. Pero alam niyo po ba, pag masaya ka, merong nilalabas na chemical, ang utak mo, ang isip mo, endorphins. Yan yung nag-i-improve ng mood mo. Kaya nga, minsan parang napakagaan ng iyong nararamdaman. Pansinin niyo po, pag ngumingiti ka, pag tumatawa ka, pag masaya ka, hindi mo na kailangan uminom ng Valium. Ang kailangan mo lang gawin, subukan niyo po, ngumiti ka. Magbasa ka ng joke, manood ka ng comedy, humalaka ka, tumawa ka. Mag-iiba yung mood mo, mag-iiba yung mararamdaman mo. Hindi po ba natin ito papasalamatan sa Diyos? Ng mabuting balita, nasa atin na binigyan niya tayo ng kakayahan na pagalingin ang ating sarili, palakasin ang ating sarili. Tingnan niyo po, dito po sa ating ebanghelyo, inutusan ng ating Panginoon yung paralitiko, yung tao na nakahiga, ang tagal na po niya, nanigas na ang kanyang katawan. Anong sinabi niya sa kanya? Tumayo ka, tumindig ka. Doon sa nangyari sa isip niya, nakinig siya sa ating Panginoon. Siya mismo, gumaling siya. Di po ba? Di naman siya pinainom ng pills. Hindi man siya hinawakan ng ating Panginoon. Bago po noon, sinabihan pa nga siya ng ating Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Nakita ng Panginoon, ano ang problema? Bakit nanigas ang taong ito? Bakit na-paralyze siya? Ito ay dahil sa nangyayari sa kanyang isip. Puno siya ng takot. Ano ang turo ni San Pablo? Nakasulat that we should be transformed by the renewal of our minds. Sabi niya, magbabago ang iyong buhay, magbabago ang iyong nararamdaman, magbabago ang iyong karanasan kung uumpisahan mo yan sa pagbabago ng iyong isip. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Ano ba ang tumatakbo sa inyong isip? Dahil dyan nagdidepende ang iyong nararamdaman. Your thoughts becomes your feelings, and your feelings is your experience in life. If you have good thoughts, then you have good feelings. And if you have a good feeling, you will have a good experience. Sigurado, meron mga iba sa inyo, sasabihan ako, Father, madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi po ba? Pero sa totoo lang po, sinong nagpapahirap sa buhay natin? Kayo, sa inyong mga iniisip. Tignan niyo po, yung inyong pagsasalita.
Napakahirap, Father. Paano magiging madali? Ikaw na nga nagsabi, mahirap. Yung mga iba, Father, pagod na ako. Paano ka mapapahinga? Kung iniisip mo, pagod ka palagi. Sinasabi, Father, gusto kong masaya, kaya lang, nadidepress ako dito sa utang ko, dito sa sakit ko, dito sa asawa ko. Paano ka sasaya kung wala kang ibang iniisip kung hindi ang iyong problema? Change your mind. You will change your experience. Ang mabuting balita, binigyan ka ng kakayahan, ng grasya ng Diyos. Galingin ang iyong sarili. Itayo ang iyong sarili. Kung ikaw ay nadapa, pwede kang tumindig. Nag-uumpisa yan sa iyong isip. Alam niyo po, yung mga iba na nadidepress, bakit sila nalulungkot? Bakit sila nadidepress? Dahil sa kanilang mga naiisip na malungkot. Pero kailangan nating unawain. Isip lang yan. Mga naiisip mo lang yan. Amen? At ang ating mga naiisip, ganito po nyo unawain. Parang frequency lang yan ng radyo. Pag hindi mo gusto yung musika, yung iyong naririnig dun sa radyo, ano pong gagawin nyo? E di palitan mo. Pindutin mo. Alisin mo. I-turn mo yung knob. Di po ba? Ang mga naiisip natin, unawain niyo po. Parang programa lang yan sa TV. Di po ba? Pag ayaw mo yung napapanood mo, anong kailangan mong gawin? Hindi lipat mo, kunin mo yung remote. Kung wala pa nga yung remote, pindutin mo ang iyong TV. Eh ngayon nga, sinaswipe lang natin Di po ba? Sa cellphone, sa iPad. Ganyan lang ang gawin mo sa iyong isip. Huwag kang maging biktima ng iyong mga masasamang naiisip. Change your thoughts so that you can change your feelings and your experiences. Pero malungkot na balita na nakakatawa sa atin, ang hilig nating nanonood ng drama. Di po ba? Hindi lang drama ang hilig nating pinapanood. Ang hilig nating nanonood ng away. Ha? Yung away ng isang sikat na artista ngayon sa bar. Viral. Ang daming nanonood. Pag merong isang misis, sinugod dun sa motel, no? Nahuli yung kanyang asawa, pinagbubugbog, ang daming nanonood. Bakit hilig nating pinapanood yung masama kaysa sa mabuti? Pero tingnan niyo ano yung epekto sa inyo. Pagkatapos mong napanood yun, pagkatapos mong narinig yun, di ba? Na-stress ka, punong-puno ka ng galit, nanggigigil ka, nanginginig ka. Yan ba yung buhay na gusto natin maranasan? Di ba hindi? Dahil kahit na chismosa tayo, dahil tayo'y curious, no? Likas tayong gusto nating malaman ng mga bagay-bagay. Pero sa kalaliman ng ating puso, ano talagang nanais natin? Ano ba talagang gusto natin? Ang mabuhay na payapa, masaya. Amen? Paano ka mabubuhay na payapa at masaya? Nag-uumpisa yan sa iyong naiisip. Kaya nga ang isang tao, na kahit na maliit ang kanyang bahay, kahit nakakaunti ang kanyang kinakahit, at kahit walang laman ang kanyang pitaka, kaya niya maging masaya, kaya niya maging kontento. Bakit? Kasi yan ang kanyang paniniwala. Di po ba? Pero ang isang tao, na kahit na 5 ang sasakyan niya, kahit nakatira siya sa mansyon, kahit milyon-milyon ang pera niya sa bangko, hindi siya magiging masaya. Bakit? Ano ang nasa loob niya? Masama. Pagkakasala. Mga kapatid, kaya naman nating palitan ang channel Kaya naman nating pumili ng ibang pakikinggan at mapapanood sa loob ng ating mga isipan. Kaya mong palakasin ang iyong sarili. Kaya mong pagalingin ang iyong sarili. Kaya mong baguhin ang iyong karanasan. Umpisan mo lang na palaging makinig sa salita ng Diyos.